Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin ka at samahan mo ako hanggang dulo. At paki-comment mo na rin kung tagasan ka at anong oras mo ito pinapanood dahil nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at iba't ibang oras, iisa ang pusong sabay-sabay na nakikinig sa isang kwentong puno ng hirap, pag-asa at pagmamahal ng isang ama. Maagang namulat si Elian Vergara sa hirap ng buhay. Sa edad na 15, natutuhan na niyang magbuhat ng sako ng bigas, magpalit ng langis ng motorsiklo at magsakripisyo ng sariling pangarap para lamang may maihan silang pagkain sa lumang hapag na yari sa kahoy. Lumaki siya sa isang maliit na bayan sa Nueva Ecija, sa isang lumang bahay na may bubong na yero at dingding na ilang beses nang tinapalan ng kanyang ama kapag may bagyo. Kahit simple ang buhay nila, may isang bagay na hindi kailanman nawala sa tahanan nila, ang dangal ng kanyang ama, si Rodolfo Vergara. Dating kargador si Rodolfo sa palengke. Ilang dekada niyang pinasan ang mabibigat na sako at kaha para lamang maitawid ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Hindi siya nakapag-aral, ngulit matalino siya sa buhay. Marunong siyang kumilatis ng tao, matiyaga siyang magtrabaho, at higit sa lahat, hindi siya kailanman ng abuso ng kapwa. Sa mata ni Elian, bayani ang kanyang ama, kahit pa ang tingin ng ilan ay isa lamang itong matandang pinaglumaan ng panahon. Anak, madalas sabihin ni Rodolfo habang nakaupo sa lumang bangkito sa harap ng bahay. Hindi bale ng mahirap basta marunong kang lumingon sa pinanggalingan mo, anak. Ang pera nauubos. Pero ang pangalan mo kapag nasira, habang buhay mong bubuhatin. Ngumingiti na lang si Elian sa tuwing maririnig yon. Sanay na siya sa mga paalaala ng ama. Bata pa lamang siya nang iwan sila ng kanyang ina, kaya silang dalawa lang talaga ang magkasangga sa buhay. Habang lumalaki siya, mas lalo niyang naiintindihan kung bakit ganoon na lamang kahigpit si Rodolfo sa mga aral tungkol sa dangal at tiyaga. Iyon lang kasi ang yaman na tiyak na kaya nitong maipamana. Sa tabi nila nakatira si tiyahin niyang si Salve, kapatid ng kanyang ina, na hindi man mayaman ay may pusong laging handang tumulong. Siya ang madalas magluto ng lugaw o sabaw kapag kapos sila. Mayroon ding batang kapitbahay na si Miko, 12 taong gulang, na halos araw-araw ay nasa bakuran nila, nag-aabot ng tubig o tumutulong sa simpleng utos kapalit lang ng pandesal o kaunting barya. Sa palengke naman, kilala si Elian ni Aling Odette, ang tindera ng gulay na madalas magbigay ng libreng kamatis o sibuyas kapag alam niyang kapos ang mag-ama. Ngulit kahit may mga mabubuting taong nakapaligid, hindi iyon sapat para pahintuin ang pagdating ng unos sa kanilang buhay. Dumating ang panahon na nagsimulang manghina si Rodolfo. Noong muna, inakala lang nilang simpleng pagod, marahil epekto ng katandaan at ng matagal na pagbabanat ng buto. Ngulit nang mapansin ni Elian na madalas nang hinihingal ang ama kahit kaunting lakad lang at halos araw-araw nang inuubo, napilitan siyang dalhin ito sa health center. Doon nila nakilala si Nurse Belen, isang mahinahon at mapagkalingang nurse na agad nakaunawa sa sitwasyon nila. Matapos ng ilang pagsusuri at referral sa ospital sa bayan, lumabas ang masakit na katotohanan. Malubha na ang kondisyon ng baga ni Rodolfo at kailangan nito ng mas maigting na gamutan na hindi kayang tustusan ng simpleng kita sa talyer at raket ni Elian. Pag-uwi nila noong araw na iyon, tahimik lang ang mag-ama. Ang tunog ng kuliglig sa gabi at ang bahagyang kalansing ng yero dahil sa hangin lang ang maririnig sa kanilang bahay. Si Elian ang unang bumasag sa katahimikan. "Tay, gagawan natin ng paraan to. Magdodoble pa ako ng trabaho. Kung kailangan, magbebiyahe ako sa kabilang bayan para maghanap ng sideline." Napangiti na lang si Rodolfo pero bakas sa mukha nito ang pagod. "Hindi kita pinalaki para maging alipin ng problema, anak. Pero alam kong hindi kita rin mapipigilan. Hindi kita pababayaan," mariing sabi ni Elian. Mula noon, lalong bumigat ang pasan ni Elian. Sa umaga ay nasa talyer siya ni Mang Isko, ang matandang mekaniko na halos tumayong pangalawang ama na rin sa kanya. Sa hapon ay nagde-deliver siya ng piyesa sa kalapit na bayan gamit ang lumang motorsiklo. Sa gabi, kung may lakas pa, tumutulong siya sa pagbubuhat sa palengke. Lahat ng iyon ay ginagawa niya para may pambili ng gamot, pangkonsulta at pang-araw-araw nilang gastusin. "Magpahinga ka naman, iho," sabi minsan ni Tiyahing Salve habang inaabutan siya ng kapeng barako.
Hindi pwede tiya, tugon niya habang pinupunasan ang pawis. Habang may pagkakataon pa, kailangan kong kumayod. Napakabuti mong anak, mahinang sabi ng tiyahin, ngunit hindi na nakasagot si Elian. Alam niyang sa likod ng papuring iyon ay ang malungkot na posibilidad na kahit anong pagsisikap niya, baka hindi pa rin sapat. Habang palala ng palala ang sakit ni Rodolfo, saka naman unti-unting nagparamdam ang mga kamag-anak na dati namang halos hindi mahagilap. Una si Tomas, ang nakatatandang kapatid ni Rodolfo na biglang dumalaw na may dalang-dalawang supot ng prutas at boses na puno ng pakunwari. "Kumusta Ana Dodong?" Tanong nito sa mahinang boses, gamit ang palayaw ng kapatid na matagal na nitong hindi tinatawag. "Nabubuhay pa." Simpleng sagot ni Rodolfo. Napansin agad ni Elian ang kakaibang kilos ng tiyuhin. Masyadong mausisa ito sa papeles ng bahay, sa lagayan ng dokumento, at maging sa usapang lupa na ilang beses na nitong pinalusot sa usapan. Sumunod namang dumating si Darnel, ang anak ni Tomas, na kilala sa pagiging hambog kahit wala namang napanatunayan sa buhay kundi ang palaging pakikisawsaw sa problema ng iba. Kasama niya si Jovita, asawa niyang mapanlait at mahilig magkumpara ng estado sa buhay. "Ay, kawawa naman si Kuya Rodolfo," sabi ni Jovita na halatang hindi tao sa tono. "Pero kahit paano, at least may bahay pa rin naman kayo. May iwan din." Napansin ni Darnel ang mabilis na sulyap ni Elian sa lumang kabinete at sa kisame ng bahay na para bang tinitignan kung may nakatagong kayamanan. Wala siyang sinabi, ngunit may kung anong mabigat na pakilamdam ang dumapo sa dibdib niya. Parang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng bahay sa mismong sandaling iyon. Sa unang pagkakataon, naisip niyang baka hindi lang talaga sakit ang kailangan nilang labanan kundi pati mga taong naghihintay sa pagbagsak nila. Sa mga huling linggo ni Rodolfo, lalong naging sentimental ang matanda. Minsan, habang umuulan sa labas at mahina ang patak ng tubig sa bubong, tinawag niya si Elian sa kanyang tabi. "Elian, nandito lang ako, tay. Kapag dumating ang araw na wala na ako, pahina ng pahina ang tinig nito. Huwag kang magpapatalo sa kanila." Napakunot ang noon ni Elian. "Sino po?" "Sa mga taong iisipin na dahil mahirap ka, kaya kanilang apihin. Sa mga taong susukat ang pagkatao mo base sa pera, huwag kang magiging mapait, pero huwag ka ring magpapayurak." Hindi agad nakasagot si Elian. Sa halip ay marahan niyang hinawakan ang kamay ng ama, magaspang, mahina at nanginginig na. "Bakit parang nagpapaalam ka na naman?" Pilit niyang biro kahit namumuo na ang luha sa kanyang mga mata. Gumiti si Rodolfo, malungkot ngunit tila panatag. "Dahil gusto kong maalala mo ang mga sinabi ko kahit mawala man ako." Makalipas ang ilang araw, napansin ni Nurse Belen na may pilit na itinatago si Rodolfo sa lumang aparador sa tabi ng higaan nito. Isang maliit na sobre iyon na ilang beses nitong tinignan bago muling itinago. Minsang sila lang dalawa sa silid, maingat na ng tanong ang nurse. "May ipapahabilin mo ba kayo sa anak ninyo?" Sumulyap si Rodolfo sa pinto bago marahang tumanggo. "Meron, pero hindi pa oras para malaman niya." "Ano po yun?" Ngumiti ang matanda, malungkot ngunit tila panatag. "Isang bagay na maliit lang sa tingin ng tao, pero sana kapag dumating ang panahon, maunawaan ng anak ko na kahit paano, sinubukan kong may maiwan sa kanya." Hindi na pinilit pa ni Nurse Belen. Mulit mula noon, may kung anong hiwagang bumalot sa maliit na sobreng iyon. Sa kabila ng lahat, hindi tumigil si Elian sa pag-asang gagaling pa ang ama. Naghanap siya ng murang gamot, nanghiram ng pera sa ilang kakilala at minsan pa nga ay muntik ng isanla ang lumang relos na minana pa ni Rodolfo sa kanyang sariling ama. Ngunit unti-unting humihina ang matanda at dumating ang araw na kahit bangunin sa higaan ay hindi na nito magawa ng mag-isa. Noong gabing iyon, tahimik ang buong bahay. Si Tia Salve ay nagdarasal sa sulok. Si Miko ay nasa labas lang at walang imik na nakaupo sa semento. Si Elian naman ay nakadikit sa tabi ng higaan, hawak ang kamay ng ama. "Anak," halos bulhom na lamang ang tinig ni Rodolfo. "Tay,
nandito lang ako. Naninginig ang boses ni Elian. Pasensya ka na kung hanggang dito lang ang naibigay ko sa'yo. Wala kang dapat ipag-sorry. Ikaw ang lahat ng dahilan kung bakit lumalaban ako. Doon pumikit si Rodolfo, at sa mga huling sandali ng kanyang hininga ay tila may kapayapaang dumaos-dos sa kanyang muka. Ilang saglit pa, tuluyan nang tumigil ang dibdib nito sa paggalaw. At sa gabing iyon, parang may malaking bahagi ng pagkatao ni Elian ang kasabay ding namatay. Ngunit hindi pa niya alam na kasabay ng pagpanaw ng kanyang ama ay ang pagsisimula ng isang mas mabigat na kabanata sa kanyang buhay. Isang kabanatang magsisimula sa isang simpleng sobre, sa isang tila walang halagang pamana, at sa pangungutyang magpapabago sa tingin ng buong bayan sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, samahan mo muna ako sa mas mabigat pang bahagi ng buhay ni Elian. At gaya ng lagi, gusto ko ring malaman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood, dahil sa bawat oras at lugar na naroroon ka, baka may bahagi ng kwentong ito ang tumama rin sa puso mo. Noong gabing tuluyang nalagutan ng hininga si Rodolfo Vergara, tila huminto rin ang mundo ni Elian. Hindi siya agad nakaimik matapos maramdaman ang panlalamig ng kamay ng kanyang ama. Nakatitig lang siya sa mukha nitong unti-unting nawalan ng kulay, habang sa isang sulok ay tahimik na humahagulhol si Tia Salve. Sa labas, narinig niya si Miko na tumatakbo papunta sa bahay ni Aling Odette para ipaalam ang nangyari. Ilang sandali pa, nagsimula ng magdatingan ng ilo kapitbahay. May dalang kandila, banig at mga salitang karaniwang sinasabi sa mga lamay. Pero walang alinman sa mga iyon ang nakapagpagaan sa bigat matapasan ni Elian. Hindi naging madali ang sumunod na 2 araw. Dahil kapos siya sa pera, kinailangan niyang mangutang kay Mang Isko upang mairaos ang kabaong, pagkain sa burol at iba pang gastusin. Si Aling Odette ang namahala sa pagpapakulo ng kape sa madaling araw para sa mga nakikiramay. Si Nurse Belen naman ay maingat na tumulong sa mga papeles. Habang abala ang lahat, si Elian ay parabang gumagalaw na walang kaluluwa. Nag-aayos ng silya, tumatanggap ng pakiramay, nagbubukas ng pinto para sa mga dumarating. Ngunit ang isip niya ay nakadikit pa rin sa huling mga salita ng kanyang ama. Kapag dumating ang araw na wala na ako, huwag kang magpapatalo sa kanila. Paulit-ulit iyang umuukit sa isip ni Elian. Pero sa mga oras na iyon, hindi pa niya lubos maintindihan kung sino ang tinutukoy ng ama niya. Hanggang sa dumating ang unang gabi ng burol. Nagsimulang magdatingan ang mga kamag-anak na matagal nang hindi nagpakita habang may buhay pa si Rodolfo. Nauna si Tomas na nakasuot pa ng polo at may dalang tinapay na tila ba sapat na iyon upang takpan ang mahabang taon ng kanyang paglayo. Kasunod nito si Darnel na mukhang bagong gupit at ayos na ayos. At si Jovita na may mamahaling pabango at mapanuring tinin sa maliit na bahay ng mga Vergara. Ay, ang sikip pala rito. Bulmong ni Jovita kay Darnel habang pumapasok, bagaman sapat ang lakas ng boses niya para marinig iyon ni Tia Salve. Konting respeto naman, saway ni Tia Salve. Nagkunwari lamang si Jovita na hindi niya narinig iyon. Lumapit siya sa kabaong, tumingin saglit sa walang buhay na mukha ni Rodolfo at saka dahan-dahang napailing na parang may sariling komentaryo sa isip. Samantala, si Darnel ay lumapit kay Elian na nooy pagod na ang mukha. Pre, nakikiramay ako pero sabihin mo nga doon, may naitabi ba si Tito? Kahit paman matagal din namang nagtrabaho yan. Hindi agad nakasagot si Elian. Hindi niya alam kung galit ba ang dapat niyang ramdaman o panghihina. Sa mismong harap ng kabaong ng kanyang ama, ang unang iniisip ng pinsan niya ay kung may perang naiwan. Wala kaming napag-usapan tungkol dyan. Malamig niyang sagot. Sayang naman, sabat ni Jovita habang nagpapaypay. Akala ko pa man may bahay, lupa o kahit puhunan man lang. Ikaw pa naman ang naiwan. Mabilis na tumalim ang tingin ni Tia Salve, ngulit pinili pa rin itong manahimik. Ayaw niyang gumawa ng gulo sa lamay. Ngulit si Elian, kahit tahimik, ay unti-unti nang kumukulo sa loob. Pagdating ng ikalawang gabi ng burol, lalong dumami ang usap-usapan. May ilang dating kakilala ni Rodolfo sa palengke na totoong nalungkot sa pagpanaw nito. Ngunit may ilan ding dumalaw lamang para makiusisa. Karaniwan sa probinsyang ganoon, ang balita mas mabilis kumalat kaysa hangin.
Sa isang sulok ng bakuran, napansin ni Elian ng ilang matandang lalaki na nag-uusap. Mabuti pa si Rodolfo noon, marangal kahit mahirap. Oo, tugon ng isa pa. Kawawa ang anak, mukhang wala talagang aasahan. Ang masakit, hindi man masasama ang tono ng mga ito. Totoo ang sinasabi nila. At si Elian mismo ang unang nakakaalam noon. Kinabukasan, matapos ang maikling dasal sa umaga, tinawag si Elian ni Nurse Belen. Inabot nito ang isang maliit na sobre na nakita raw niya sa aparador ni Rodolfo at sinabi nitong ito ang itinuro ng matanda bago ito tuluyang nanghina. Para daw sa iyo ito, mahinang sabi ng nurse. Nanlaki ang mata ni Elian. Sandali siyang natigilan bago maingat na tinanggap ang sobre. Sa unang hawak pa lang niya rito, naramdaman niyang iyon marahil ang tinutukoy ng ama niya sa huling habilin. Sa isip niya, hindi naman kailangang pera. Kahit sulat man lang sana o kahit anong alaala na maiiwan ng ama niya sa kanya. Lumapit si Tia Salve. Buksan mo anak. Pati sina Tomas, Darnel at Jovita ay napalingon. Tila biglang lumalim ang interes ng mga ito. Maging si Miko na nasa may pintuan ay dahan-dahang lumapit. Dahan-dahang binuksan ni Elian ng sobre. Una niyang nakita ang isang maliit na papel, tiklop at luma na. Nang ilabas niya ito, napansin agad niyang isa itong loto ticket. Kasunod noon ay isang maikling sulat kamay ng kanyang ama. Pasensya ka na anak, ito lang ang kaya kong iwan. Sana kahit minsan ngumitili ng buhay sa'yo. Ilang segundo ng katahimikan ang lumipas at pagkatapos noon parang sabay-sabay na pumutok ang kahiyaan sa mismong loob ng bahay. Loto ticket daw? Yun lang daw? Hindi makapaniwalang sabi ni Darnel bago napahalakhak. Yun lang? Napaatras si Elian na parang sinampal. Si Jovita naman ay napangiwi at napailing. Nako, Diyos ko, akala ko naman kung ano na. Loto ticket pala ang pamana. Parang biro naman yun. Maging si Tomas ay hindi napigilang humalukipip at magsalita. Kapatid ko talaga, hanggang sa huli hindi marunong magplano. Manahimik ka nga, biglang singhal ni Tia Salve. Nasa lamay tayo. Pero huli na, ang ilang taong naroon ay nakarinig na. May ilang hindi nakapigil ng pait na ngiti, may ilan ding napayuko na lang sa awa. Si Elian, hawak-hawak ang tiket ay parang unti-unting linalamo ng lupa sa sobrang hiya. Sa buong buhay niya, maraming beses na siyang minaliit dahil mahirap sila. Ngunit ibang klaseng kirot ang maranasan niyon sa harap ng kabaong ng kanyang sariling ama. Sa mismong araw na dapat sana ay paggalang at pagluluksa ang naningibabaw. Hindi siya nagsalita. Maingat niya lang tiniklo pabalik ang sulat at ang tiket, saka isinilid sa kanyang pitaka. Nanginginig ang mga kamay niya. Kita iyon ni Maris na noon ay kararating pa lamang upang mag-abot ng pagkain para sa mga nakikiramay. Elian, mahinang tawag nito. Ngunit hindi siya tumingin. Tumuloy siya sa likod ng bahay at doon naupo sa mababang semento malapit sa poso. Ilang saglit siyang nakatungo, pilit nilulunok ang bukol sa lalamunan niya. Maya-maya, lumapit si Maris at inabutan siya ng basong tubig. Huwag mong dibdibin ang sinabi nila, sabi nito. Napatawa si Elian, ngulit walang saya ang tunog noon. Paano ko hindi didibdibin? Pati sa huling iniwan ng tatay ko pinagtawanan pa kami. Hindi mo kasalanan yun. Pero ako ang anak niya. Ako ang naiwan. Ako ang nakaharap ngayon sa lahat ng matang yan. Umupo si Maris sa tabi niya. Alam mo kung anong nakita ko sa tatay mo nung nabubuhay pa siya? Hindi pera, hindi yabang, kundi pagmamalasakit sa'yo. Kung loto ticket ang iniwan niya, baka may dahilan siya. At kahit wala, ang mahalaga, nag-isip pa rin siya sa'yo hanggang sa huli. Napapikit si Elian. Sa gitna ng lahat ng pangungutya, ang mga salitang iyon lang ang tila naging piraso ng katahimikan na kailangan niya. Ngulit hindi doon natapos ang kahiyaan. Sa araw ng libing, habang inihahatid na nila ang kabaong ni Rodolfo sa sementeryo, narinig ni Elian si Darnel na nagkukwento sa dalawang tambay sa kanto. Alam niyo bang auto-ticket lang ang minana ni Elian? Baka isang araw milyonaryo na siya. Sabay tawa nito. Naghalakhakan ng mga kasama.
Nang napalingon si Elian, mabilis na iwiwas ang tingin si Darnel, ngunit hindi na mabubura ang eksenang iyon sa isip niya. Pagkatapos ng libing, saka pa lamang totoong naramdaman ni Elian ang lungkot. Umuwi siyang tahimik. Ang bahay nila'y mas malamig na at mas maluwang na ngayong nawala na ang tinig ng kanyang ama. Nakapatong pa rin sa mesa ang ilang iniinom nitong gamot, ang lumang salamin sa mata at ang kupas na tuwayang ginagamit sa umaga. Bawat sulok ng bahay ay may alaala. Bawat alaala ay may kasamang kirot. Ngunit wala siyang panahon para magkulong sa kalungkutan. Kailangan niyang bumalik sa trabaho kinabukasan dahil may mga utang pa siyang kailangang bayaran. Sa talyer ni Mang Isko, pilit niyang ibinalik sa ayos ang sarili habang abala sa pag-ayos ng sirang motorsiklo. Ngunit kahit doon ay naunahan na siya ng tsismis. Pre, totoo bang loto ticket lang ang minana mo? Pabirong tanong ng isang suki. Hindi sumagot si Elian. Nagtuloy lang siya sa paghawak ng wrench. Baka bukas milyonaryo ka na ha? Dagdag pa ng isa, saka tumawa. Napatigil si Mang Isko at tinignan ng mga lalaki. Kung wala kayong matinong sasabihin, doon na lang kayo sa labas. Hindi sirko ang talyer ko. Tumahimik ang mga ito, ngunit nakita ni Elian ang awa sa mukha ng matanda. Nang nagtanghali, nag-abot si Mang Isko ng pagkain sa kanya. Huwag mong hayaan kainin ka ng hiya, iho, sabi nito. Walang masama sa iniwan ng tatay mo. Ang masama, yung mga taong walang respeto sa patay at sa naulila. Napayuko si Elian. Nakakapagod, Mang Isko. Parang pati pagluluksa hindi ko magawa ng maayos. Ganyan talaga kapag may mga buitring nakapaligid. Pero tandaan mo, hindi habang buhay nasa ilalim ang tao. Hindi alam ni Elian noon kung bakit parang tumatak sa isip niya ang huling linya ngayon. Hindi pa rin siya umaasa sa lotto ticket. Sa totoo lang, gusto na nga niya yung itapon para tuluyan ng matapos ang kahihiyang idinulot nito. Ngulit tuwing ilalabas niya ito sa pitaka at titingnan ng sulat ng kanyang ama, lagi siyang napapahinto. Isang gabi, habang nasa harap siya ng bahay at tahimik na pinagmamasdan ng bakanting upuan ng kanyang ama, lumapit sa kanya si Tia Salve. Anak, maingat nitong sabi. Huwag mo munang itapon niyang tiket. Napatingin siya rito. Bakit pa? Hindi naman ako umaasa. Hindi rin ako. Pero huling iniwan niya ng tatay mo. Kahit bilang alaala man lang. Matagal na hindi nagsalita si Elian. Pagkatapos ay inilabas niya ang tiket. Tinitigan niyon sa ilalim ng ilaw mula sa poste at saka muling isinilid sa pitaka. Sige, itatago ko. Hindi pa niya alam na ang simpleng desisyong iyon ang magiging tulay sa pinakamalaking pagbabago ng buhay niya. Sa mga sandaling iyon, ang alam lamang niya ay isang ulilang anak na pinagtatawanan ng buong barangay dahil sa isang tila walang halagang pamana. Ngunit sa likod ng kahihiyan, sa ilalim ng sugat ng pagkawala at pangungutya, unti-unti nang humahakbang ang tagdana papalapit sa araw na babaliktad sa lahat. Bago tayo tuluyang sumuong sa mas nakakagulat na bahagi ng ating istorya, samahan mo kong balikan ang sandaling nagsimulang bumaliktad ang kapalaran ni Elian. At gaya ng dati, ikakatuwang kong malaman kung tagasan ka at anong oras mo ito pinapanood. Dahil baka sa mismong oras na ito ay may sarili ka ring laban na tahimik na dinadala. At baka ang kabanatang ito ang magpaalala sa iyo na may mga umagang dumarating para paguhin ang lahat. Sa mga sumunod na araw matapos ang libing ni Rodolfo Vergara, hindi pa rin makalabas sa bigat ng pagluluksa si Elian. Hindi na siya umiiyak ng tulad noong unang gabi, ngunit mas mabigat ang katahimikan na bumalot sa kanya. Para siyang taong natutong ngumiti sa harap ng iba, pero unti-unting kinakain sa loob. Gigising siya ng madaling araw para magtungo sa talyer ni Mang Isko, uuwi ng tanghali para silipin si Tia Salve at pagsapit ng gabi ay mauupo sa harap ng bahay, tititig sa lumang upuan ng kanyang ama, saka marahang hahawakan ng pitaka kung saan nakasilid ang lotto ticket at ang munting sulat. Hindi niya iyon tinitignan bilang pag-asa. Sa totoo lang, tuwing mahahawakan niya iyon, ay mas naaalala niya ang tawang dumagundong sa loob ng bahay noong buksan ng sobre. Naririnig pa rin minsan sa isip ni Elian ang boses ni Darnel. Baka bukas milyonaryo ka na ha? Kasama ang malamig na ngiti ni Jovita at ang mapanghusgang tingin ni Tomas. Kaya sa halip na mangarap, mas pinili ni Elian na ituring na lamang iyon huling alaala ng kanyang ama. Ngulit hindi tumigil ang tsismis sa barangay.
Isang umaga, habang kumakain siya ng pandesal sa gilid ng talyer, may dalawang tricycle driver na huminto sa tabi nila ni Mang Isko. "O Elian, napatingin ka na ba sa tiket mo?" Biro ng isa. "Malayo mo, tsambahan." Dagdag pa ng kasama nito. Napalitang ngumiti si Elian, ngunit kapansin-pansin ang paninigas ng kanyang panga. Hindi siya sumagot. Si Mang Isko na ang nagsalita. "Mas maganda sigurong hayaan niyo muna ang tao. Hindi biro ang pinagdadaanan niyan." Napayuko ang mga lalaki at umalis din, pero naiwan ng kirot. Pagkalipas ng ilang sandali, ibinaba ni Mang Isko ang hawak na tornilyo at tinignan si Elian. "Iho, wag mo nang hayaang kainin ka ng opinyon ng iba," sabi nito. "Kung gusto mong ipacheck ang ticket para matapos ang usapan, gawin mo. Kung ayaw mo, wala ring makakapilit sa'yo." Tahimik na nagpunas ng kamay si Elian sa basahan. "Hindi ko pa kaya, Mang Isko." "Dahil umaasa ka?" "Hindi," sagot niya agad. "Dahil ayokong mapahiya ng 2 beses." Hindi na kumibo ang matanda. Naintindihan niya ang ibig sabihin noon. Kung sakaling wala ngang tama ang tiket, baka lalo lang lumakas ang tawa ng mga taong unang nangutya sa kanya. Sa kabilang banda, nagsisimula na ring magpakita ng totoong kulay ang ilang kamag-anak. 3 araw matapos ang libing, dumating si Tomas sa bahay nila, bitbit ang ilang papel at isang brown envelope. "Elian," sabi nito sa boses na kunwari mahinahon, "may kailangan lang tayong ayusin tungkol sa bahay. Alam mo naman, bilang kuya ng tatay mo, gusto ko lang makatulong para maging maayos ang papeles." Napakunot ang noo ni Elian. "Anong papeles?" "Simple lang, may pipirmahan lang para hindi ka na mahirapan sa buwis at kung ano-ano. Total, wala ka namang alam sa mga legal na bagay." Saktong dumating noon si Tia Salve mula sa tindahan at agad na inis sa narinig. "Anong ibig mong sabihin, Tomas? Hindi pa nga malamig ang lupa ng kapatid mo, papeles agad ang dala mo." Nagkibit balikat si Tomas. "Praktikal lang ako. Ayokong mapabalaan ng ari-arian." "Ari-arian?" singit ni Elian. Bahagyang tumigas ang tono. "Bahay namin ito." "Pamana ng tatay mo, oo. Pero alam mo namang maraming teknikalidad dyan." Hindi pa sana sasagot si Elian kung hindi dumuting sa bakuran si Sandro, ang kapitbahay nilang karpentero na tumutulong noon sa ilang pagkukumpini sa bakod. Nakita nito ang tensyon at agad lumapit. "May problema ba?" tanong niya. "Wala." Mabilis na sagot ni Tomas, sabay tiklop ng papel. Pinag-uusapan lang namin ng ikabubuti ni Elian. Ngulit sa tingin pa lang sa mukha ng tiyuhin niya, alam na ni Elian na hindi iyon ikabubuti niya ang habol nito. Nang makaalis si Tomas, agad siyang kinausap ni Tia Salve. "Anak, huwag kang pipirma sa kahit ano. Hindi ako kampante sa kapatid ng tatay mo." Tumanggo si Elian. "Hindi naman po. Mas mabuti sigurong magpakonsulta tayo sa abogado. May apo si Alimudet, si Attorney Liora Sarmiento. Bata pa pero matinuraw iyon." Duwan unang nasilayan ni Elian na sa kabila ng pagkawala ng kanyang ama, may ilang taho pa ring handang tumayo sa tabi niya nang walang hinihinging kapalit. Kinabukasan, nagpunta sila ni Tia Salve kina Aling Odette. Sa maliit ngunit maayos na opisina sa bayan, mahinahong nakinig si Attorney Liora sa kanilang kwento. Matalas ang pananalita nito, ngunit hindi mayabang. Halatang sanay makinig bago magsalita. "Mabuti at hindi kayo basta pumirma," sabi ng abogado, matapos silipin ng kopya ng dokumentong nakuha ni Tia Salve mula kay Tomas. "Kung pinipirmahan niyo ito, maililipat ninyo sa kanya ang ilang karapatan sa property." Nanlamig ang Elian. "Ibig sabihin, niloloko niya ako?" Diretso ang sagot. "Oo." Napatikom ng kamao si Elian. Sa daming tiniis niya mula sa pangungutya, parang ito ang unang pagkakataong malinaw niyang nakita ang tunay na mukha ng kasakiman. Hindi pa man tuluyang natatapos ang pagluluksa niya, may mga taong handa ng agawin ng matitirang alaala ng kanyang ama. "Hindi kita papipirmahin sa kahit ano. At kung kailangan, gagawan natin ng formal na sulat para tumigil siya." Paglabas nila ng opisina, tahimik si Elian. Pagkaraan ng ilang hakbang, nagsalita siya. "Bakit parang habang namamatay ang tao, saka lalong nabubuhay ang kasakiman ng iba?" Hindi agad sumagot si Tia Salve. Siya si Sandro ang sumingit. "Ganun talaga minsan.
Pero hindi dahil sa may masasama na tao, ibig sabihin wala nang mabubuti. Tumingin si Elian sa dalawa, at sa unang pagkakataon matapos ang sunod-sunod na kahihiyan, parang may munting bahagi sa kanya na gustong maniwalang may ilaw pa rin. Lumipas ang ilang araw. Sa panahong iyon, patuloy pa rin ang pasok ni Elian sa talyer. Ngunit mas lumalakas ang bulong-bulong sa baryo. May nagsasabing mapapaliyas raw siya sa bahay. May nagsasabing baka daw peke ang mga papeles nila. At higit sa lahat, paulit-ulit pa ring binabanggit ang lotto ticket na parang isa na o yung alamat ng katatawanan sa lugar nila. Isang hapon, habang bumibili siya ng sardinas at kape sa tindahan ni Aling Odette, nadatnan niya roon sina Darnel at Jovita kasama ang dalawang kakilala nila. "Oh, ayan na," sabi ni Darnel sa malakas na boses. "Kumusta Pansin? Hindi mo pa rin bang tinicheck ang kayamanan mo?" Nagtawanan ng kanyang kasama. "Baka gusto mo samahan ka namin," dagdag ni Jovita, kunwari mabait. "Malay mo, jackpot na pala. Baka pwede mo nang kaming ilibre ng lechon." Napatahimik ang ilang tao sa tindahan. Ramdam ni Elian ang mga matang nakatitig sa kanya. Dati iuurong na lang niya ang sarili at aalis. Pero ngayong alam na niyang muntik na siyang dayain ni Tomas, may kakaibang tigas na nabubuo sa dibdib niya. "Hindi ko kailangan ng kasama." Malamig na sagot. "Uy, galit." Tukso ni Darnel. "Sige na nga, basta kapag nanalo ka huwag mong kalimutang sabihin kami ang unang naniwala sa'yo." Mas matindi ang tawanan sa pagkakataong iyon. Ngunit bago pa tuluyang humaba ang usapan, biglang nagsalita si Aling Odette mula sa likod ng tindahan. "Darnel, kung bibili ka, bumili ka. Kung manlalait ka lang, umalis ka rito." Tumigil ang tawa ng lalaki. Napalingon siya sa matanda. "Bakit Nay Odette? Nagbibiro lang naman kami." Hindi biro ang manlait ng taong namatayan, at lalong hindi biro ang pagtawa sa huling alaala ng isang ama. Napahiya si Darnel, ngunit hindi pa rin nawala ang yabang sa mukha nito. Kinuha niya si Jovita at umalis na may bulong-bulong pa. Naiwan si Elian na parang may pumutok na kirot sa loob. Hindi na lamang dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa bigat ng lahat ng ito. "Pasensya ka na iho," sabi ni Aling Odette habang inaabot ang binili niya. "Hindi lahat ng matanda marunong umintindi, pero maniwala ka, may araw din ng gulong." Muli na namang narinig ni Elian ang mga salitang iyon. May araw din ng gulong. Parang paulit-ulit na siyang binibigyan ng buhay ng parehong paalala sa iba't ibang bibig. Kinagabihan, habang nasa harap siya ng bahay, dumating si Maris na may dalang maliit na lalagyan ng nilagang saging at gatas para kay Tia Salve. "Napadaan lang ako," sabi nito. "Salamat," sagot ni Elian. Napansin agad ni Maris ang lungkot ng mukha niya. Umupo ito sa tabi niya sa lumang bangkong kawayan. "Hindi mo na kailangang kimkimin lahat," mahinang sabi ng dalaga. "Napapagod na ako Maris," tapat niyang sagot. "Parang kahit gusto kong tumayo may humihila pababa." "Kapag ba nagpatuloy ka sa pagtakbo palayo sa tiket na yan, mawawala ang sakit?" Napatingin siya rito. "Hindi. Kung ganun, harapin mo na. Hindi para umasa, para matapos na rin." Tahimik si Elian. Tama si Maris. Sa ilang araw na paulit-ulit niyang iniwasan ng lotto ticket, hindi naman nawala ang hiya. Sa halip parang lalo lang lumawak ang anyo nito sa buhay niya. Nang gabing iyon, pumasok siya sa silid ng kanyang ama. Binuksan niya ang lumang aparador at hinaplos ang natitirang mga gamit nito. Mga damit na may amoy ng lumang sabon, isang sirang relo, at ilang papel na wala namang halaga sa iba pero punong-puno ng alaala para sa kanya. Pagkatapos ay inilabas niya sa pitaka ang lotto ticket at ang sulat. "Pasensya ka na anak. Ito lang ang kaya kong iwan. Sana kahit minsan ngumiti rin ang buhay sa'yo." Patagal niyang titigan ng sulat kamay ng kanyang ama. Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon ay hindi niya naalala ang tawa ni Darnel. Ang naalala niya ay ang kamay ng kanyang ama, nanghinginig, ngunit pilit sumusulat ng huling habilin. Ang naalala niya ay ang pag-ibig na nakasalid sa isang munting papel na walang kasiguraduhan, ngunit punong-puno ng pag-asa. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi dahil magaang ang dibdib niya,
kundi dahil alam niyang kung patatagalin pa niya ito, lalo lang siyang dudurugin ng isip niya. Nagbihis siya ng simple, isinilid muli ang tiket sa pitaka, at sinilip sa kusina kung saan naghahanda si Tia Salve ng kape. "Tia," sabi niya. Lumingon ng matanda. "Bakit anak?" "Pupunta ako sa bayan." Para bang naintindihan agad nito ang ibig niyang sabihin. Hindi ito nagsalita agad. Lumapit ito sa kanya at marahang inayos ang kwelyo ng kanyang polo. "Samahan ka ni Miko," sabi ni Tia Salve. "At ano man ang mangyari, umuwi kang buo." Paglabas niya sa bahay, naroon na sa labas si Miko na tila sabik ngunit nagpipigil. "Kuya Elian, sama ako." Bahagyang nagngiti siya. "Oo, tara." Hindi pa rin umaasa si Elian. Wala siyang bitbit na matayog na pangarap o lihim na paniniwala na bubuhos ang himala sa araw na iyon. Ang gusto lamang niya ay tuldukan na ang hiya na ilang araw nang nakasunod sa kanya. Habang naglalakad siya ni Miko patungo sa sakayan, hindi niya alam na ang bawat hakbang ng palayo sa baryo ay siyang paghakbang din papunta sa balitang gigising sa buong bayan at babalik ta rin sa tingin ng lahat sa kanya. Bago tayo dumako sa mas mabigat ngulit mas makabuluhang yugto ng ating istorya, gusto ko munang magpasalamat sa patuloy mong pakikinig at gaya ng lagi, mag-iwan ka rin ng komento kung tagasaan ka at anong oras mo ito pinapanood. Dahil habang sabay-sabay nating sinusundan ng buhay ni Elian, mas lalo nating nararamdaman na ang bawat tagumpay ay may kaakibat na panibagong pagsubok. Mula sa araw na napatunayang nanalo ng mahigit 100 milyong piso si Elian Vergara sa loto ticket na iniwan ng kanyang ama, nagbago ang ihip ng hangin sa buong bayan. Ang mga taong dating nakangiti kapag naririnig ang kanyang pangalan ay bigla na lang naging malumanay ang tono. Ang mga kapitbahay na dating tahimik lamang tuwing may pangungutya si Darnel ay biglang nagsasabing, "Mabuti naman at sinuwerte ang batang iyon." Kahit ang mga tricycle driver sa kanto na minsang nagbibiro tungkol sa tiket, ay ngayoy may pagbabati at nakangiting pumapara sa kanya kapag napapadaan. Ngunit sa kabila ng ingay ng balita, pinili ni Elian na manatiling tahimik. Sa payo ni Ate Leora Sarmiento, hindi niya agad ipinagsabi sa lahat ang detalye ng pag-claim niya sa premyo. Tahimik siyang bumiyahe, maingat na nag-asikaso ng mga dokumento at piniling iwasan muna ang mga usisero. Taning sina Tia Salve, Mang Isko, Maris, Nurse Belen at Sandro lamang ang lubos niyang pinagkahatiwalaan sa mga unang linggo ng pagbabago ng kanyang buhay. Isang gabi, habang nakaupo sila sa lumang sala na dating pinaglamayan ng kanyang ama, naglatag si Elian ng unang plano. "Tia," sabi niya kay Salve habang nakatingin sa lumang dingding ng bahay, "uunahin ko muna ang lahat ng utang ni tatay. Ayokong may matirang anino ng paghihirap niya." Napaluha si Tia Salve. "Anak, sobra na ang ginagawa mo. Kahit hindi mo na nga kami isipin muna." "Hindi pwede," sagot ni Elian. "Hindi ko napanalunan ito para magpakasasa agad. Kung hindi dahil kay tatay, wala naman akong hahawakan ngayon." Naroon din si Mang Isko na tahimik na nakikinig, nakasandal sa upuang kawayan. Umubo muna ito bago nagsalita. "Magandang iniisip mo, iho, pero tandaan mo, kapag nalaman ng lahat na maayos mong hinahawakan ang pera mo, mas dadami ang gustong makinabang sayo." Napatanggo si Elian, hindi niya kailangang hulaan yon. Sa totoo lang, hindi pa man tuluyang lumilipas ang unang buwan mula nang manalo siya, nagsisimula nang dumagsa ang mga taong matagal na niyang hindi nakita. Una, sina Darnel at Jovita. Dumating ang mag-asawa isang hapon na may dalang basket ng prutas at cake na para bang matagal na silang malapit sa kanya. Nakangiti pa si Jovita habang inaayos ang kanyang buhok sa tapat ng pintuan. "Elian, pinsan," malambing na bati ni Darnel na halos hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. "Binabati ka namin. Alam mo naman, masaya kami para sa'yo." Tahimik lamang si Elian habang napapasok sila sa sala. Nasa loob si Tia Salve at halata sa mukha nito na ayaw niya sa biglaang bisita. "Napadaan lang ba talaga kayo?" tanong ni Tia Salve, tuwirang-tuwirang sagot nila.
Hindi naman sa ganon, Ate Salve. Mabilis na sagot ni Jovita. Siyempre, pamilya pa rin naman tayo. At saka, naisip namin ni Darnell na baka gusto ni Elian ng tulong sa pag-manage ng pera niya. Mahirap na kasi kapag napapalibutan ng maling tao. Sa puntong yon, hindi napigilan ni Elian ang pait na ngiti. Talaga? Tanong niya. At kayo ang naisip niyong tamang tao? Natahimik si Darnell. Tila hindi niya inaasahang ganoon kaagap sasagot si Elian. Ngunit hindi na ito ang dating Elian na lulunok ng lahat ng pangungutya para lamang makaiwas sa gulo. Pinsan, sabat ni Darnell, pilit pinalalambot ang tono. Alam mo naman, nangyari na ang nangyari. Baka pwede na nating kalimutan ang mga biruan noon. Biruan? Mahinang ulit ni Elian. Nung nasa lamay ng tatay ko tayo at pinagtawanan mo ang iniwan sa akin, biruan lang in para sa'yo? Namula ang mukha ni Darnell. Si Jovita naman ay agad sumingit. Hindi naman sa ganon. Kung hindi ganon, mas mabuti sigurong tapusin na natin ang usapang ito. May mga obligasyon pa ako. Umalis ang mag-asawa na hindi maipinta ang mukha. Pagkasara ng pinto, napabulpong hinga si Tia Salve. Buti at hindi ka napadala, sabi nito. Tahimik lamang tumanggo si Elian. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi pa yon ang huling pagtatangka ng mga taong noon ay tumawa sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo, tuluyan nang naayos ni Elian ang mga utang sa butika, ospital at maging ang mga hiniram niya noon para sa burol ng kanyang ama. Personal pa siyang nagtungo kay Aling Odette upang bayaran ang bawat perang nagastos nito noong mga araw na halos wala silang maihain sa mga dumalawin. Hindi mo na kailangang isauli ito, iho, sabi ng Aling Odette habang itinutulak pabalik ang sobre. Kailangan po, magalang na sagot ni Elian. Hindi ko po kayang kalimutan na kayo ang tumulong sa amin noong wala kaming malapitan. Humanga ang matanda sa paraan ng binata. Sa buong bayan, unti-unting kumalat ang balita na hindi nagbago si Elian kahit biglang yumaman. Ngunit hindi pa niya lubos na natatamasa ang kapayapaan ng pagbabayad ng lumang mga obligasyon. Nagsimula naman ang panibagong pagsubok, ang pamumuhunan at ang pagpili kung ano ang gagawin sa pera na maaaring magtayo o sumira ng kanyang kinabukasan. Sa isang pagpupulong sa opisina ni Ate Leora, kasama rin ang accountant na si Pavel Inocencio na ipinakilala ng abogado, inilatag ni Elian ang balak niya. Gusto kong magtayo ng machine shop at auto supply. Sabi niya, hindi sobrang laki sa umpisa, pero gusto kong may mapagtrabahuan ng mga tao rito. Ayokong puro paggastos lang. Ngumiti si Pavel, isang maingat magsalita, ngunit matalas ang isip. Magandang plano iyan, lalo na kung iyon talaga ang alam mong larangan. Tama, dagdag ni Leora. Mas ligtas mag-invest sa bagay na naiintindihan mo kaysa sa mga negosyong maganda lang pakinggan. Doon unang nabuo ang plano para sa Vergara Motorworks, isang negosyo na hindi lamang para sa kita, kundi para rin sa alaala ni Rodolfo. Pinili ni Elian ang pangalang iyon dahil gusto niyang sa tuwing may makakakita ng signboard, maalala niya na ang pundasyon ng lahat ay ang sakripisyo ng kanyang ama. Habang inaayos ang lupa at permit para sa negosyo, mas dumalas din ang paglapit sa kanya ng kung sino-sinong tao. May ahente ng kondo mula sa lungsod. May negosyanteng gustong ibenta sa kanya ang isang resort share. May nag-aalok ng trucking business kahit wala naman siyang alam sa ganun. May pastol mula sa malayong bayan na nagsasabing may espesyal na misyon daw para sa kanyang pera. At higit sa lahat, may mga kamag-anak na dati hindi man lang makadalaw noong may sakit si Rodolfo, ngunit ngayoy may mahahabang mensahe at luhang kwento ng pangangailangan. Isang tanghali, habang abala si Elian sa pagtingin ng mga kagamitan para sa itatayong talyer, muling sumulpot si Tomas. Hindi na ito dumating na may dalang peking pag-aalala. Sa halip, may kasamang lalaki itong pormado, makinis magsalita at halatang sanay sa panlilinlang. Ipinakilala niya itong si Crisanto Valenia, isang broker na may alok daw na murong lupa para sa expansion ng negosyo. Napakagandang pwesto nito, Elian. Kapag nakuha mo ito, siguradong lalaki ang kikitain mo. Tutulungan ka pa namin. Tahimik na tumingin si Elian sa mga papel.
Maganda sa unang tingin ang alok at sapat para matukso ang sinumang bagong yumaman. Mulit dahil sa mga nangyari noon, hindi na siya ang dating basta maniniwala na lamang sa salita ng kamag-anak. Kinuha niya ang kopya ng dokumento at sinabing ipapareview niya muna iyon kay Liora. Bahagyang nag-iba ang mukha ni Tomas. Hindi mo na kailangan dumaan pa sa abogado. Pamilya naman tayo. Dahil pamilya tayo, mas dapat malinaw ang lahat, sabi ni Elian. Pag-alis ng dalawa, agad siyang nagtungo sa opisina ni Liora. Muling sinuri ng abogado ang mga papeles at ipinabasa rin kay Pavel. May problema rito, sabi ni Liora habang nakakunot ang noo. Hindi malinis ang titulo at yung presyong nakalagay sobra-sobra ang patong. Sinadya nila? Tanong ni Elian. Lamang na, sagot naman ni Pavel. Kung hindi ka nag-inat, malaking bahagi ng pera mo ang mawawala rito. Napakuyom ng kamay ni Elian. Hindi na siya nasaktan sa simpleng pangungutya ngayon. Mas malalim ang kirot dahil malinaw nang ang tingin ng ilan sa kanya ay isang taong pwedeng pagsamantalahan dahil lang sa biglang nagkapera. Makalipas ang ilang araw, tahasan niyang hinarap si Tomas sa bakuran. Tiyong, malamig niyang sabi, huwag mo na akong lalapitan ng may dalang panluloko. Nagkunwari pa si Tomas. Ano bang pinagsasabi mo? Alam kong hindi malinis ang lupang ipinapabili mo at alam kong may patong kayo ni Crisanto. Namutla ang matanda sa pagkakahuli, ngunit agad din itong pinuno ng galit. Wala kang utang na loob, tinulungan ka lang namin. Tinulungan? Mahinang ulit ni Elian. Noong buhay pa si tatay, nasaan kayo? Noong libing niya, ano ang ginawa ninyo? At ngayon, gusto niyo akong dayain? Kung may dapat mahiya, hindi ako ang yun. Sa unang pagkakataon, si Tomas ang walang naisagot. Umalis ito nang nagpipigil ng galit at mula noon ay nagsimulang maghasik ng paninira sa likod ni Elian. Kumalat na sa ilang sulok ng baryo na yumabang na raw ako, na hindi na raw marunong lumingon, na nagmamalinis lang daw dahil may pera na. Kasabay nito, si Darnel naman ay lalong lumubog sa sugal at inom. Sa sobrang inggit, kahit saan ay ikinikulto nitong swerte lang ang lahat kay Elian at hindi raw deserve ang yaman. Si Jovita naman ay nagsimulang manira kay Maris nang mapansing madalas itong kausap ni Elian. Mag-ingat ka dyan, bulong ni Jovita minsang magkasalubong sila ni Maris sa palengke. Baka akala mo bait lang siya, pero ang totoo, pera lang ang habol nyo ng isa't isa. Hindi pumatol si Maris noon, ngunit umuwi siyang mabigat ang kanyang kailahan. Nang magtagpo sila ni Elian kinagabihan sa half-finished na gusuli ng itinatayong Vergara Motorworks, hindi niya napigilang magtanong. Elian, mahinang sabi, handa ka ba talaga sa ganitong buhay? Habang may pera ka, parang hindi ka tatantanan ng mga tao. Sandaling napatigil si Elian sa pagmamasdan ng mga bakal at hollow blocks na naharap nila. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Hindi ko naman ginusto ang ingay. Sabi niya, ang gusto ko lang, maayos ang buhay namin at may saysay ang iniwan ni tatay. Pero ngayon ko naiintindihan, hindi sapat na mabait ka lang. Kailangan marunong ka ring tumanggi. Napatingin si Maris sa kanya. Iba na nga ang Elian na kaharap niya. Hindi na lamang tahimik na binatang sugatan ng kahihiyan, kundi lalaking natutong tumayo kahit maraming gustong hilahin siya pababa. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting naitayo ang Vergara Motorworks. Si Mang Isko ang ginawa niyang pangunahing tagapamahala. Si Sandro ang namuno sa ilang konstruksyon. Si Miko, na noon ay patuloy na tumutulong sa maliit na gawain, ay pinangakuan niyang pag-aaral kapag nakaahon na ng husto ang negosyo. Sa tulong ni Maris, nagsimula rin siyang magplano ng isang simpleng scholarship fund para sa mga batang mahihirap sa barangay. Ngulit kasabay ng pag-angat ng kanyang mga pangarap ay ang lalong paglala ng inggit at galit ng mga taong umaasang mabibigo siya. Sa labas, maganda ang lahat ng nakikita. Bagong negosyo, maayos na bahay, mas panatag na buhay. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, dahan-dahang lumalaki ang tensyon na sa kalaunan ay hahantong sa isang mas malaking pagsabog. Dahil habang unti-unting bumabangon si Elian at sinusubukang gawing makabuluhan ang biglang yaman, may mga taong hindi matanggap na ang lalaking minsang tinawanan nila ay siyang unti-unti nang nagiging mas matatag,
mas iginagalang, at mas mahirap pabagsakin kaysa dati. Bago tayo tumuloy sa huling yugto ng ating istorya, gusto muna kitang pasalamatan sa pagsama hanggang dito. At gaya ng lagi, ikatutuwa kong malaman kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood dahil sa bawat tagapakinig na may sariling pinagdaraanan. Umaasa akong ang wakas ng kwentong ito ay mag-iiwan ng pag-asa, tapang at paalala na may hustisyang dumarating sa tamang panahon. Mahigit 1 taon at kalahati na ang lumipas mula nang nanalo si Elian Vergara sa Lotto ticket na iniwan ng kanyang ama. Sa panahon iyon, malaki na ang ipinagbago ng buhay niya. Ang dating tahimik at luma nilang bahay ay naging mas maayos na tahanan, ngunit hindi naman naging magarbo. Ang bakuran na minsang puro putik at lumang yero ang tanawin ay nilagyan niya ng simpleng mga halaman at isang maliit na garahe. Sa gilid ng kalsada, matatag na nakatayo ang Vergara Motor Works, ang negosyong unti-unting nagbigay ng hanap buhay sa ilang kalalakihan sa barangay. Kabilang na si Sandro, 2 pang dating tambay na sina Hercel at Binoy at kalaunan ay maging si Miko na tuwing walang pasok ay tumutulan sa simpleng pag-aayos at pag-aabot ng gamit. Kasabay noon, naging mas kilala rin si Elian, hindi dahil sa pagkapanalo niya sa loto, kundi dahil sa paraan niyang paggamit ng biyayang dumating sa kanya. Sa tulong ni Maris na noon ay mas naging malapit sa kanya dahil sa iisang adhikain nilang tumulong sa iba, nakapagpatayo siya ng maliit na reading corner sa barangay hall para sa mga batang hirap bumili ng aklat. Buwan-buwan din ay may inilalaan siyang pondo para sa scholarship program na siya mismo ang nagngangalang Munting Pangarap ni Rodolfo, bilang pagpupugay sa amang minsang inakala walang maiiwang halaga kundi isang mumurahing tiket. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong iyon, hindi tuluyang nawala ang unos. Sa tuwing mas umaangat si Elian, mas lalong sumisidi ang galit ng ilang taong hindi matanggap na ang lalaking minsang tinawanan nila ay siyang unti-unti nang nagiging mas matatag, mas iginagalang at mas mahirap pabagsakin kaysa dati. Nang magsimulang lumago ang negosyo, napansin ni Elian na dumarami ang mga kakaibang pangyayari. May mga supplier na biglang umaatras matapos makausap ng kung sinong tao mula sa pamilya. May mga chismis na kumakalat na kesyo front lang daw ang negosyo niya para sa iligal na gawain. Minsan pa nga ay may isang dating suki na biglang hindi nagbayad sa piyesang kinuha at ang dahilan ay, sabi ng iba, maraming pera si Elian, hindi na niya kailangan ng bayad. Unti-unting nakita ni Elian na ang inggit ay hindi laging sumisigaw. Minsan ay gumagapang ito sa anyo ng paninira, panlilinlang at tahimik na paninikip ng buhay. Isang hapon, dumating si Pavel Inocencio sa opisina ng Vergara Motor Works na bakas sa mukha ang paghalala. May dala itong folder ng mga papeles at agad hinanap si Elian. "May problema tayo," diretsong nitong sabi. Napatingin si Elian mula sa pagkukumpuni ng inventory list. "Ano iyon?" "May nagsampa ng reklamo laban sa'yo," nanigas ang mukha ni Elian. "Reklamo?" Tumanggo si Pavel. "Sinasabi nilang pineke raw ang ilang dokumento ng bahay ninyo at may aligasyon pa na hindi malinis ang pondo ng unang expansion ng shop." Sa sobrang gulat, hindi agad nakapagsalita si Elian. Pakilamdam niya ay may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Pero bago pa siya magtanong muli, pumasok na rin si Attorney Liua na halatang minadali ang pagpunta. "Si Tomas ang nasa likod nito," sabi niya. At may kasama siyang testigong si Crisanto Valenia. Parang bumigat ang hangin sa buong silid. "Hindi pa ba siya tumitigil?" mahinang sabi ni Elian. "Nagugulat ka pa ba?" tanong ni Liora, pero hindi masakit ang tono, bagkus ay realistiko. Hindi niya matanggap na wala siyang napala sa'yo. Ngayong hindi kanya maloko sa pera, pangalan mo naman ang gustong wasakin. Agad na umupo si Elian. Sa dami ng pinagdaanan niya, akala niya ay natutunan siyang maging matatag. Ngulit may ibang uri ng pagod kapag pangalan na ng iyong ama at alaala ng pamilya ang tinatarget ng mga taong sakim. Naisip niya agad ang mga kapitbahay, ang mga empleyado niya, ang reading center, ang scholarship program. Paano kung maniwala ang lahat sa mga paratang? Parang nabasa ni Liora ang laman ng isip niya. "Makinig ka sa akin," sabi ng abogado. "Wala kang kasalanan.
At dahil wala kang kasalanan, ipaglalaban atin ito. Pero kailangan mong maging matatag dahil susubukan ka nilang sirain sa publiko. At tama nga siya. Sa loob lamang ng ilang araw, kumalat sa buong bayan ang balitang iniimbestigahan si Elian. Ang mga taong minsang bumilib sa kanya ay muling nagsimulang magbulungan. Sa palengke, may mga nakikitang nagtuturo sa direksyon ng shop. Sa kanto, may mga nagsabing kaya raw baka biglang yumaman at lumawak ang negosyo ay dahil may tinatago. Ang mga taong dati humahanga sa kanya ay muling hinila ng duda. Mas masakit pa roon, may mga lumapit kay Maris at palihim na nagtanong kung sigurado raw ba itong malinis si Elian. Kahit si Mang Isko ay minsang nainis dahil may nagbiro sa kanya na, "Mang Isko, baka makulong pa ang amo mo." Muntik nang makasapak ang matanda sa galit, ngunit pinili niyang magtimpi para kay Elian. Isang gabi, nadatnan ni Maris si Elian na mag-isang nakaupo sa likod ng shop. Patay ang ilaw sa opisina at tanging mahinang ilaw mula sa poste ang tumatama sa mukha. "Ba't andito ka lang sa dilim?" tanong ni Maris habang dahan-dahang lumalapit. Hindi agad sumagot si Elian. Matagal bago niya ibuka ang bibig. "Napapagod na ako," bulong niya. "Noong mahirap ako, minamaliit ako. Noong nanalo ako, gusto nila akong pakinabangan. Ngayong namang may naitayo na ako, gusto naman nila akong sirain." Umupo si Maris sa tabi niya. "Pagod ka, oo, pero hindi ka nag-iisa. Natatakot ako." Amin niya sa unang pagkakataon. "Hindi para sa sarili ko, kundi para sa pangalan ni tatay. Baka isipin ng iba na totoo ang mga sinasabi nila." Mahinang hinawakan ni Maris ang kanyang kamay. "Alam mo kung bakit hindi ako nagdududa sa'yo kahit ang daming nagsasalita? Dahil nakita ko kung paano ka nagsimula. Nakita ko kung paano mo inalagaan ng tatay mo. Nakita ko kung paano mo binayaran ng utang bago ka gumastos para sa sarili mo. Ang taong gaya mo hindi basta-basta nabubuo para lang sa panluloko." Napapikit si Elian. Sa gitna ng lahat ng ingay, ang mga salitong iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas na muling tumayo. Nagsimula ang mga pagdidinig makalipas ang ilang linggo. Hindi iyon enggrande tulad ng napapanood sa telebisyon, pero mabigat para sa isang taong sanay lamang sa tahimik na buhay at marangal na hanap buhay. Sa bawat pagharap niya sa mga papel, sa bawat tanong ng mga otoridad, pakiramdam niya ay muli siyang hinuhuburan ng dignidad sa harap ng mga taong hindi naman alam ang kabuuan ng kanyang pinagdaanan. Ngunit hindi siya pinabayaan ng mga taong totoong nagmamalasakit sa kanya. Si Pavel ang nag-ayos ng lahat ng financial records na magpapatunay na malinis ang kanyang mga puhunan. Si Liora ang matapang na humarap sa bawat aligasyon. Si Sandro ay kusang nagpresenta na magpatotoo na nakita niyang ilang beses nagtangkang magdala ng kahina-hinayang papeles si Tomas. Si Tia Salve naman ay nagsuot pa ng pinakamalinis niyang damit para dumalaw sa isang hearing at sabihin sa harap ng lahat na ang bahay nila ay matagal nang malinaw ang pinagmulan. Ngunit ang pinakamatinding sandali ay dumating nang tawagin si Nurse Belen saksihin. Tahimik ang silid nang tumayo si Nurse Belen at ibinulyag na bago pumanaw si Rodolfo, may iniwan itong isang sulat na hindi para sa pampublikong basa noon, ngunit makakatulong ngayon upang maipakita ang kalagayan ng pamilya at ang matagal ng panghihimasok ni Tomas. Nanlaki ang mata ni Elian. Hindi niya alam na may isa pang sulat ang kanyang ama. "May iniwan si Mang Rodolfo sa akin," sabi ni Nurse Belen sa mahinang ngunit malinaw na boses. Sinabi niya kung dumating ang araw na gipitin ng kanyang anak ng mga taong ganid sa ari-arian, saka ko lang ito ilalabas. Dahan-dahang binuksan ang sulat. Sulat kamay ni Rodolfo. Parehong sulat kamay ng maikling lihim na kasama ng loto ticket, ngulit mas mahaba, mas mabigat at mas buo. Kung sino man ang makabasa nito. Binasa ni Nurse Belen, "Nais kong sabihin na malinaw ang isip ko habang sinusulat ko ito. Ang bahay na tinitirahan namin ng anak kong si Elian ay para sa kanya. Matagal na akong pinipilit ng kapatid kong si Tomas na ipagbili o ipangalan sa iba, pero tumanggi ako. Kilala ko ang anak ko. Mahirap man kami, hindi niya ako niloko kailanman. Kung may susubok na agawin sa kanya ang natitirang alaala ko, alam kong darating ang araw na kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya. Halos hindi makahinga si Elian habang pinakikinggan ang bawat salita. Pakiramdam niya'y muling nabuhay ang tinig ng kanyang ama sa mismong silid na iyon.
Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, naramdaman niyang hindi siya tuluyang iniwan ni Rodolfo. Maging sa huling yugto ng kanyang laban, nag-iwan pa rin ito ng sandata para sa kanya. Pagkatapos ng pagbabasang iyon, sunod-sunod nang bumagsak ang depensa ni na Tomas at Crisanto. Lumabas ang pagkakaiba-iba ng kanilang mga pahayag. Napatunayan din sa pagsusuri ng mga dokumento na may tangkang manipulasyon sa ilang papel na ipinakita nila. Sa madaling sabi, nabaliktad ang lahat. Ang taong inakusahan nila ang siyang napatunayang malinis at ang mga nagtangkang manira ang siyang lumubog sa sariling bitag. Lumipas pa ang ilang buwan bago tuluyang naisara ang usapin, ngulit sapat na ang pagbabaligtad ng kaso upang magbago muli ang ihip ng hangin sa bayan. Ang mga taong nagduda ay napahiya. Ang mga nahimik noon ay muling nagsimulang bumati kay Elian, ngunit ngayon mas may halong respeto kaysa tsismis. Si Tomas, dahil sa kahihiyan at kasong sumunod, ay tuluyang nainis sa lahat at umalis ng bayan kasama ang pamilyar na tahimik na galit sa mukha. Si Crisanto ay naharap sa sarili niyang problema sa batas. Si Darnel naman, na loon ay palaging maingay kapag gusto niyang kutyain si Elian, ay unti-unting nalunod sa utang at iniwan maging ang monobarkadang nakikisaya lamang sa kanya. Isang hapon, hindi inaasahan ni Elian na darating ito sa shop ng mag-isa, halatang pinagsakluban ng langit at lupa ang muka. Pinsan, mahina nitong sabi. Napatingin si Elian. Bakit? Humihingi ako ng tawad. Tahimik ang paligid. Maging si Mang Isko na nasa malapit ay napatigil sa pag-aayos ng carburetor. Late na yata ang sorry mo, sabi ni Elian. Hindi galit, ngulit hindi rin malambot. Alam ko, pero wala na akong ibang malapitan. Wala na ring gustong maniwala sa akin. Matagal siyang tinitigan ni Elian. Naalala niya ang mga gabing iniiyakan niya ang pangungutya ng kanyang pinsan. Naalala niya ang tawanan sa lamay ng kanyang ama. Ngunit naalalain niya ang mga salita ni Rodolfo noon. Huwag maging mapait. Sabi niya sa wakas, hindi kita bibigyan ng pera. Pero kung gusto mong magbago, may bakante rito sa shop. Magsisimula ka sa mababa at susunod ka sa patakaran. Kapag nagloko ka, wala na tayong usapan. Napaluha si Darnel. Marahil hindi iyon ang inaasahan niyang sagot, ngunit iyon ang unang hakbang ng tunay na pagbabago. Hindi limos, kundi pagkakataon. Lumipas pa ang 2 taon. Sa panahong iyon, naging mas matatag ang negosyo ni Elian. Lumaki ang scholarship program. Ang reading corner na sinimulan nila ni Maris ay nadagdagan ng mga libro at 2 lumang computer na ipinagkaloob ng isang foundation sa Maynila nang marinig ang kanilang kwento. Nakapag-aral si Miko sa kursong engineering sa tulong ng pondo ni Elian. Si Tia Salve ay mas naging mapayapa ang buhay at si Mang Isko ay madalas nang ngumiti habang nakikitang puno ng mga batang mekaniko ang shop na minsang pangarap lamang. At sa gitna ng lahat ng iyon, lalong tumibay ang samahan ni na Elian at Maris. Hindi sila minadali ng tadhana. Hindi sila naging palabas o usap-usapan. Unti-unti nilang binuo ang tiwala, respeto at pagkakaibigang nasubok sa panahon ng kahirapan at sa panahon ng inggit ng ibang tao. Kaya nang dumating ang araw na yayain ni Elian si Maris sa harap ng puntod ng kanyang ama, wala nang duda sa puso ng dalaga kung ano ang kahulugan noon. Tahimik ang sementeryo ng araw na iyon. Dala ni Elian ng isang maliit na bouquet ng puting bulaklak at isang supot ng paboritong biskwit ni Rodolfo noong nabubuhay ito. Inilapag niya iyon sa puntod at dahan-dahan nagsalita. Tay, matagal ko pong inisip kung paano kita mapapasalamatan. Hindi lang dahil sa lotto ticket, kundi dahil hanggang huli, tinuruan mo pa rin akong lumaban ng may dangal. Tumabi si Maris sa kanya. Tumingin si Elian sa dalaga at saka lumuhod. Inilabas ang isang simpleng singsing. Maris, sa lahat ng araw na muntik akong bumigay, isa ka sa mga dahilan kung bakit natuto akong tumayo ulit. Hindi ko maipapangako ang perpektong buhay, pero maipapangako ang tapat na pagmamahal at isang tahanang hindi itatayo sa yabang, kundi sa respeto. Papakasalan mo ako? Hindi nakapagsalita agad si Maris. Tumulo ang luha niya bago siya tumango. Oo,
Makalipas ang ilang buwan, ikinasal sila sa simpleng seremonya sa lumang simbahan ng bayan. Naroon sina Tia Salve, Mang Isko, Aling Odette, Nurse Belen, Sandro, Miko, Pavel at Leora. Maging si Darnel, na noon ay unti-unti nang nagbabago sa pagiging disiplinadong empleyado sa shop, ay naroon at tahimik na tumulong sa paghahanda. Walong magarbong engranding kasal, ngunit punong-puno iyon ng respeto, paghilom at mga taong naging bahagi ng kanilang pagbangon. Sa huling bahagi ng kwento, hindi na lamang si Elian ang lalaking nanalo sa loto. Siya na ngayon ang lalaking natutong gawing daan ng biyaya para mabigyang dangal ang pangalan ng kanyang ama, maitayo ang sariling pangarap at makatulong sa iba. Ang loto ticket na minsang pinagtawanan ng buong bayan ay hindi naging sentro ng kanyang buhay magpakailanman. Sa halip, ito ang naging simula lamang ng mas mahalagang pagbabago, ang pagyaman hindi lang sa pera, kundi sa pagkatao, tiwala at kakayahang magpatawad nang hindi inuulit ang pagkakamali ng nakaraan. At sa tuwing mapapadaan si Elian sa harap ng Vergara Motorworks, sa Reading Corner, o sa munting community hall na kalaunan ay ipinangalan niyang Rodolfo Community Hub, laging niyang naaalala ang simpleng katotohanan. Ang pinakamahalagang pamana ng kanyang ama ay hindi ang jackpot na tumama sa loto ticket, kundi ang dangal, kabutihan at tibay ng loob na hindi kailanman nanakaw ng kahirapan, pangungutya o inggit ng ibang tao. Sa wakas, natapos din ang mahabang yugto ng kanyang sakit at sa gitna ng payapang buhay kasama si Maris, ang lumalaking mga batang natutulungan ng kanilang programa at ang mga alaala ng isang ama hanggang huli ay nagmahal ng tahimik ngulit totoo. Napatunayan niyang ang lalaking minsang tinawanan dahil sa isang pirasong papel ay siya ring lalaking iginagalang ngayon hindi dahil sa pera, kundi dahil sa uri ng pusong pinili niyang maging kahit noong kaya na niyang gumante.